Paano kumikilos ang Espiritu Santo sa mga huling panahon? How the Holy Spirit works in our lives these days. The Holy Spirit is God. Siya po ang ikatlong persona sa nag-iisang Diyos. At malinaw na ang banal na Espiritu ay kumikilos nung sa paglikha pa lang. Ang banal na Espiritu po ay kumikilos na nung sa paglikha pa lang. Yung sabi ng Genesis chapter 1 verse 2, ng Espiritu ng Diyos ay pumapail lang sa creation at mabilis na kumikilos. Yun po ang pagkilos ng banal na Espiritu. At sa panahon po natin, nararanasan na natin ang kanyang pagkilos, ang kanyang kapangyarihan. Joel chapter 2 verse 28. And it shall come to pass afterward that I will pour out my Spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Ayon sa binasa natin sa Joel chapter 2 verse 28, ibinuhos sa kinapal kung bakit may naglilingkod na bata na, hindi lang matanda ang naglilingkod sa Diyos. Kahit po bata pa, nakakapaglingkod na, young people, naglilingkod na sa Panginoon. Ganon din ang mga matatanda, mga nanaginip, nagkakaroon po ng mga panaginip and mga visions. Ganon din po sa lalaki, kung bakit may naglilingkod na lalaki. At hindi lang po yon, kahit mga babae, naglilingkod na. Dahil ibinuhos ng Diyos ang Espiritu Santo sa kinapal upang itaas si Kristo sa lahat ng mananampalataya. At sa panahon natin, sa mga unang panahon, nakikita na po yung kaloob ng Espiritu Santo. Ang kaloob po is gift, hindi pinaghirapan, ibinigay, niregalo po sa mga mananampalataya. Ito po yung kaloob ng Espiritu Santo. At nakikita na natin ito nung unang mga mananampalataya, at sa panahon natin, nakikita na po ang mga kaloob ng Espiritu Santo. Ibang mga mananampalataya ay may kaloob pagsasalita ng kaalaman, ng pagsasalita ng karunungan. Meron ring kaloob ng pananampalataya. Meron din yung kaloob ng pagpapagaling. Kung bakit maraming mga healing ministry po nangyayari sa bawat sulok ng bansa, sa bawat sulok ng mundo, kasi nagmamanifest na po, nakikita na yung kaloob ng Diyos sa mga nagpapagaling. Dahil yun po ay gift ng Spirit, gift of the Holy Spirit, paggawa ng mga himala at hula, prophesy. 1 Corinthians chapter 12 verse 8 hanggang 10. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu, ay binibigay ang salita ng karunungan, at sa iba ay ang salita ng kaalaman, ayon sa Espiritu. Sa iba ay ang pananampalataya, sa gayoy ding Espiritu, at sa iba ay ang mga kaloob ng pagpapagaling, sa iisang Espiritu. At sa iba ay ang mga paggawa ng mga himala, at sa iba ay hula, at sa iba ay pagpapakilala ng mga espiritu, at sa iba ang iba't ibang wika, at sa iba ay ang pagpapaliwanag ng mga wika. Pagkakaroon ng iba't ibang wika, pagsasalita po nito, pagpapalakas sa sarili, to edify, to prophesy, to edify church. At meron rin pong binigyan ng discerning spirit, makakilala kung totoo ba ang espiritu o ito ay demonic. That is gift of the Holy Spirit. Bawat simbahan po binigyan ng kaloob ng mga ganito na galing sa Espiritu Santo. Kahit hindi pastor, kahit mga elder, worker, mga attender po na puspos ng Espiritu Santo ay magkakaroon po ng kaloob ng Holy Spirit. Yung mga bagay na banggit po natin kanina ay nagmamanifest po yan, nakikita. Sa panahon po natin, marami na po ang binigyan o nagkaroon ng kaloob ng Espiritu Santo. Kaya kung tayo po mga kapatid ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, i-desire natin na ito ibigay sa atin. Sapagkat hindi ito pinaghirapan, ibinibigay po ito ng kusa ng banal na Espiritu sa mga taong tinanggap si Kristo Jesus at nanampalataya at lumakad ng merong kabanalan. Mga kapatid ko sa Panginoon, sa pananampalataya, sa paglilingkod sa Panginoon, binabalaan ko po kayo na very deceiving po ang panahon natin, sapagkat kayang dayain ng marami ang mga tao dahil sa pagpe-perform nila ng mga bagay na paghihimala, pagpapagaling, mga speaking in tongues. Yan po ang pwede nilang idaya sa tao upang alisin, unti-unting dayain at mawala sa pananampalataya. Tandaan natin na kahit ang espiritu ng demonyo, kaya niya magpagaling, kaya niyang mandaya, kaya niya maghimala, kaya niyang gayahin ang speaking in tongues,
kaya niya pong i-deceive ang tao sa pamamagitan po ng panggagaya lang. Para malaman natin kung ito ba ay totoo, mga sinasamahan natin, mga pinapasukan natin ng mga simbahan, sinasamahan natin ng mga tao, mga ina-admire natin na tao, tingnan natin yung pamumuhay. Tingnan natin kung paano sila mamuhay, kung sila ba'y nasa kalooban ng Panginoon. Pwede kasing nagper-perform ng miracle, ng healing, kakaroon ng speaking in tongues, prophesy, ang dami nilang visions, pero makikita po ito sa buhay na sumasa kanila ang banal na espiritu. So ito yung mga bagay na kailangan ko sabihin po sa inyo na kayang gayahin ng evil spirit, pero makikita po ang tanda sa pamumuhay ng isang tao. Basahin po natin yung Galatians chapter 5 verse 18 hanggang 21. At hayagang mga gawa ng laman sa mutuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo-talo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabahagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapananghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking pinapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Malinaw po sa binasa natin, kung tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan po ng paggawa ng kasalanan, hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. In short mga kapatid, kung nagkakaroon tayo at nagper-perform tayo ng mga paggawa ng mga miracles and healing, tapos ang pamumuhay mo ay karnal, very questionable, sapagkat ang Espiritu ng Diyos na sumasa kanya sa mga mananampalataya ay makikita po ang bunga. Hindi po madadaya ang bunga. For example, puno ng mangga, hihintayin mo magbunga ito, at ito ay yung prutas niya, mangga na po yun. Pero kung yun po ay bayabas, hindi po totoo na yun ay puno ng mangga. Ganoon din sa pananampalataya natin sa Panginoon. Oo, nakakapagpahayag sila ng mga iba't ibang wika. Sinasabi nilang puspos sila, ngunit hindi naman po nakikita ang bunga sa kanila dahil makikita to at hindi maitatago. Galatians chapter 5 verse 22 hanggang 23, datapot ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil. Laban sa mga bagay na ito ay walang kautusan. Gaya ng sinabi ko sa inyo kanina mga kapatid, ang Espiritu ng Diyos pag nasa mananampalataya, ipinoproclaim niya ang Panginoong Jesus. Oo, nakakapag-perform, meron na po tayong bunga, at makikita po na ipinoproclaim niya at itinataas niya ang pangalan ng Panginoong Jesus. Ito po mga kapatid, yung makikita kapag tayo ay sinasamahan ng banal na Espiritu. John 16 verse 13 hanggang 14, gayon may kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay sa kanyang marinig. Ang mga ito ang kanyang sasalitain, at ang kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Luluwalhatiin niya ako, sapagkat kukuha siya na nasa akin at sa inyo'y ipapahayag. Tinuturuan tayo ng banal na Espiritu, ipinapakita ang katotohanan, inibigyan tayo ng mga pagpapahayag na galing sa Panginoon. Ganyan nagwo-work po ang banal na Espiritu sa panahon po natin. Ipinoproclaim ang pangalan ng Panginoong Hesus. Sinasabi at nagkakaroon po ng mga bagay na hindi pa mangyayari na galing rin sa Panginoong Hesus. Kaya ang isang tao nagtatangs, naghihimala, kakaroon mga kapatid ng mga visions, prophetic words and power. Ngunit kung hindi naman na itataas ang Panginoong Hesus sa kanilang buhay, sa kanilang pananampalataya, ito po mga kapatid ang sinasabi ng ating pinag-aaralan. Totoo po ba na sila ay nasa Panginoon at sila ay puspos ng Espiritu Santo? Marami pa po tayo mga kapatid mapag-uusapan patungkol po sa pagkilos ng banal na Espiritu. Sa liit po ng pangunawa ng tao, kailangan natin ng guidance ng Holy Spirit upang maunawaan natin ang hiwaga at ang lakas ng Panginoon na kaya niyang kumilos sa buhay ng mananampalataya. Kulang po ang pag-aaral na ito at minuto na ito upang ipahayag po ang kagandahang loob ng Panginoon. Pero nais ko mga kapatid na kumilos ang Diyos sa buhay ninyo habang pinapakinggan ang pangangaral na ito, na patuloy tayong maglingkod sa Panginoon, patuloy na manahan ng banal na Espiritu Santo sa inyo. Huwag tayong mamuhay dun sa ilalim ng laman sa kapangyarihan ng kasalanan. Nais ng Panginoon na pagharian Kanya at ang banal na Espiritu ay makita sa iyo ang Kanyang gift, ang Kanyang kaloob, ang Kanyang bunga.
Nang sa ganun mga kapatid, patuloy na maitaas ang Panginoong Hesus sa buhay po natin. Dahil ibinuhos ang Espiritu Santo sa atin upang tayo ay pagpalain, upang tayo ay sumagana. Ito yung sabi ng Isaiah chapter 44 verse 3. I will pour out my spirit on your offspring and my blessing on your descendants. Salamat kapatid kung nakarating ka sa huling part ng video ito. Marami ka namang natutunan pagdating po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Patuloy kang lumago sa pananampalataya, magamit mo ang mga bagay na ito, mga pangako ng Panginoon habang tayo ay lumalakad sa kanyang kalooban. Patuloy ka na manabik sa presensya ng Panginoon, ng banal na Espiritu. Patuloy na ikaw ay makalakad sa kanyang kaharian, sa kanyang pagkilos, sa kanyang mahimalang bagay na gagawin sa buhay mo. Kung meron ka pong tanong, let me know in the comment section. Kung napapanood mo to sa Facebook page, click nyo po yung follow. Subscribe naman po mga kapatid sa YouTube channel. At kung bago lang po kayo, click nyo lang po yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng i-release natin na video. Salamat ulit mga kapatid. Hanggang sa susunod na pagkikita natin to, yung lingkod, Pastor Gab Bueno. God bless you po.